Kumarap na sa NBI ang pamunuan ng resort kung saan nalunod ang dalawang basketball players ng Ateneo. Live mula sa Pasay, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, anong salaysay ng may-ari ng resort sa NBI? Jiggy, patuloy na kinukunan ng pahayag ang mga may-ari ng Hermanos Leisure Farm, ang resort kung saan naka-check-in ang Ateneo Blue Eagles. Voluntaryo silang humarap sa mga investigador mula sa NBI Homicide Division. Dito po yan sa headquarters ngayon ng NBI sa Pasay. Ayon po sa kanilang abogado na si Attorney Martelino na isa ring Atenista. Layon daw nito na makapagbigay sila ng dagdag na impormasyon at mahalaga nga po sa fact-finding at mapigilan nga raw yung pagkalat ng fake news sa social media. Ayon kay Martelino, returning guests ng resort ang Ateneo Blue Eagles. 3 taon na raw isinasagawa ng Ateneo Blue Eagles ang kanilang team building activity sa resort. Pero ito raw ang unang pagkakataon na nagkaroon ng insidente ng pagkalunod. Iginiit din ni Martelino na hindi nagkulang sa warning signages ang resort. May mga paalala raw ang resort sa buong pasilidad gaya ng house rules at babala laban sa rip current. Kaya iginiit ni Martelino na walang pananagutan ang resort sa nangyaring trahedya. Samantala, kabilang ang lifeguard at mga may-ari ng resort sa mga unang sumaklolo sa nalunod na student athletes mula sa Ateneo de Manila University. Bago ang insidente, nakita pang masaya at nagtatawanan umano ang mga miyembro ng Blue Eagles habang isinasagawa ang kanilang team building activity sa tabi ng dagat. Ayon pa nga kay Martelino, in his own words, it's more like parlor games. Jiggy. At Gio, anong anggulong tinitignan ng NBI sa kanilang investigasyon? Jiggy, ayon nga sa NBI, kahit may paunang ulat, ang Aurora Police ay walang senyales ng foul play. Hindi ito nangangahulugan o itinuturing na final conclusion. Sa isang pahayag, iginiit ng NBI na hindi lang foul play ang tinitignan kundi pati ang posibleng kapabayaan o kakulangan sa pag-iingat sa team building activity. Giniit ng NBI, hindi porket itinuturing na aksidente ang nangyari ay wala ng pananagutan o paglabag sa ilalim ng batas. Ayon pa sa NBI, ang kamatayang bunga ng reckless o simple imprudence ay isang kriminal na usapin. Kahit wala umanong intensyong manakit, maaari pa ring may managot kung may kapabayaan o kakulangan sa pag-iingat. Jiggy. At Gio, may ginawa na bang aksyon ang lokal na pamahalaan ng Dipakulaw, Aurora matapos itong trahedya? Jiggy, kaninang umaga ay nagsagawa ng inspeksyon ang Dipakulaw Tourism Office. Doon nga sa nasabing resort kung saan nalunod ang dalawang student athletes. Ayon sa tourism officer, walang warning signages o mga karatula sa resort. Hindi raw ito ang unang beses na may nalunod sa lugar. Not exactly sa resort mismo, kundi doon mismo sa area na iyon kung saan kilala nga sa banta ng rip current. Ilang resort na raw ang naipasara dahil sa insidente ng pagkalunod. Sa kabila ng panganib, alam daw ng coaching staff at ni Coach Tab Baldwin ang panganib ng rip current sa lugar kung saan isinasagawa ang kanilang team building activity. Narito ang pahayag ng tourism officer. Ang napansin po namin ay yung resort po ay talagang wala pong mga inilagay na mga reminders, mga signages na kung meron sana ay nare-remind po yung mga guest nila ng mga hindi pwedeng gawin. Jiggy, muli patuloy na kinukunan ng pahayag ang mga may-ari ng resort kung saan naka-check-in itong Ateneo Blue Eagles, kung saan nga po naganap yung trahedya. Sa ngayon po, kausap nila ang mga investigador mula sa NBI Homicide Division. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Gio Robles live mula sa Pasay.
Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.